Papa Dudut. Likas sa ating mga Pilipino ang pagpapahalaga natin sa pamilya at kamag-anak. Yun bang kapag nasa malapit lang ang mga kamag-anak natin ay hindi tayo magugutom at lagi tayong may maasahang kaagapay sa oras ng kagipitan. At aminin natin na hindi kompleto ang bawat mahalagang okasyon kung hindi imbitado ang ating tiyuhin, tiyahin at mga pinsan dito. Yun kasi ang kinalakhan ko sa bayan namin sa Batangas, Papa Dudut. Nasa isang barangay kami kung saan nakatira din ang mga kamag-anak namin sa mother's side. Bago ko umpisahan ang pagbabahagi ng aking istorya, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Sina, 22 years old at isa sa mga libu-libong avid listener ng Barangay Love Stories. Malaki ang naitutulong ng programa ninyo sa akin dahil napapasaya ako at nai-inspire sa kwento ng mga kabarangay natin. Kasalukuyan akong graduating student sa kursong Hotel and Restaurant Management dito sa universidad sa lugar namin. Panganay po ako sa dalawang magkapatid na babae at wala akong ibang gusto ngayon kundi makaalis sa lugar namin sa oras na makapagtapos na ako sa pag-aaral at makapagtrabaho. Hindi niyo po ako masisisi. Nag-ugat ito noong mas naunawaan ko na hindi lahat ng kamag-anak namin ay kakampi namin, Papa Dudut. Janet, umuwi ka na sa inyo. Ang gugulo ka lang dito sa pamamahay ko eh. Sinong nanggugulo? Hindi ako nanggugulo, ate. Sakala ka sa manloloob mong paalisin ako? Baka nakakalimutan mo na lupa ng tatay ng dati kong kinakasama tong kinatitirikan ng bahay nyo. At ako lang naman yung rason kaya nakapagpatayo kayo rito ng bahay. Kaya wala ka karapatang paalisin ako rito, no? Alam ko naman yun. At tinatanaw ko yun ng utang na loob. Pero baka nakakalimutan mo. Hindi naman libre pagtira namin dito. Nagbabayad kami sa may-ari Wala kaya... akong pakialam. Kundi dahil sa akin, wala sana kayong bahay dito. Ay, ang akin lang naman. Huwag ka naman mag-eskandalo sa bahay ko. Nakakahiya sa anak ko. At bakit ako mahihiya sa anak mo? Sige nga, tsahin niya ako. Saka kung may dapat mang mahiya rito, ikaw yon. Nandito na po ako, ma. O, Auntie Janet, ano pong ginagawa niyo rito? At bakit ganyan ang tanong mo? Siguro magkasabot kayo nitong nanay mo na pagbawalan akong pumunta rito sa bahay niyo, ano? Po, wala pong ganun, Auntie. Basta. Kayo talaga mag-ina? Nakakainit kayo ng ulo. Ano po bang problema niyo? Bakit kayo nagagalit? Yan kasing nanay mo, pinagkakalat doon sa mga kapitbahay na nakikipagkita raw ako sa kung sinong lalaki. Po? Totoo po ba yun, ma? Siyempre hindi. Ewan ko ba naman sa'yo, Janet? Kung bakit nagpapapaniwala ka na ako yung nagkakalat ng chismis na yan, hindi na nga ako magkanda-ugaga rito sa bahay namin at sa pagtitinda sa palengke. Tama po si Mama. Saka hindi po kami chismosa, Auntie. Bakit ganyan tono mo? Parang sinasabi mo na ako talaga yung chismosa rito, Hindi naman po sa ganun. Anong hindi? Ayos-ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin, Zina, ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Huwag kang bastos. Hindi bastos sa mga anak ko. Hindi ko sila pinalaking bastos. Kung may bastos man dito, ikaw yon. Sige nga, sino sa inyo yung basta-basta na lang sumusugod sa bahay ng may bahay para mang-away kasi nagpapapaniwala sa walang katotohanan ng chismis? Di ba ikaw? Baka naman nagkukunwari ka lang na wala kang kinalaman kasi dyan ka naman magaling eh. Mapagkunwaring malinis at mabait? Plastikada? Ano bang pinagsasasabi mo? Basta. Sa oras talaga na malaman ko na ikaw yung nagpakalat ng chismis, ipamabarangay kita, ate. Ang bihirang babae yun. Ano kung may nakakita sa kanya na may kinikita siyang lalaki? Walay na naman sila ng kinakasama niya. Ang hindi ko po maintindihan, yung sumugod pa siya rito sa bahay natin para awayin kayo, imbis na kausapin ng mahinahon, ma. Bakit ba ganun ang ugali ni Auntie? Ewan ko. Hayaan mo na, nak. Baka stress lang sa buhay niya kaya pati tayo nadadamay. Stress din naman po tayo, pero di tayo nang dadamay ng kung sino.
Saka kung makapagsalita siya, akala mo hindi kayo magkapatid. Buti nga po tinawag niya pa kayong ate. Mabait naman yon kapag hindi tinotopak. Kaya hayaan mo na. Kaya siguro nasasanay si auntie na ganunin kayo kasi hinahayaan niyo lang. Kapatid ko pa rin naman ang auntie mo. Kaya ayos na yon. Mabuti pa magmerienda ka na. Hindi ako nagtinda ngayon kasi masakit yung balakang ko. Pero pinagluto ko kayo ng paborito niyong sopas ng kapatid mo. Tara, kumain na tayo sa kusina. Si Mama ang panganay sa 9 na magkakapatid at half-sister niya si Auntie Janet. Nakatira kami sa isang barangay at 5 bahay lang ang pagitan namin sa bahay ni na Auntie. Noong bata ako ay natatandaan kong lagi akong pumupunta kina Auntie Janet dahil binibigyan niya ako ng pagkain. Wala kasi siyang anak sa dati niyang kinakasama tapos ay natuklasan nilang baog siya. Simula noon ay tinuring ko na siyang pangalawang ina pero habang tumatanda ko, natuklasan ko na malaki pala ang inggit niya sa mama ko dahil lang may mga anak siya at masaya ang pagsasama nila ni Papa. Simula noon ay away-bati na sila ng mama ko at may mga pagkakataon na nagpapakalat siya ng chismis tungkol sa mama ko kapag may misunderstanding sila, Papa Dudut. Siya talaga yung totoong chismosa sa kanilang dalawa. Kaya nga masama ang loob ko kay Auntie Janet pero nawawala rin kaagad yon. Kapag kinausap ako ni Mama at sinabi niya na tiyahin ko pa rin daw si Auntie. Palibhasa ay mapagpasensya ang mama ko. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya at bilang ate, siya ang nakatokang umintindi sa mga nakababata niyang kapatid. Kaya sa huli nakakalimutan ko ang hinanakit ko sa tiyahin ko lalo na kapag magkasundo naman sila ni Mama. Sa kabila ng lahat ay si Auntie Janet ang laging nagbibiro sa akin na hindi raw ako kagandahan at may kapayatan kaya baka walang kumpanyang tumanggap sa akin kapag nag-apply na ako ng trabaho. Pero ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin ay yung hindi raw ako makakapagtapos ng pag-aaral dahil mukhang wala naman akong mararating sa buhay at baka mauwi lang ako sa pag-aasawa, Papa Dudut. Kaya nga kapag inaatake ako ng mga pagdududa sa sarili ko, to the rescue ang tatay ko, Papa Dudut. Si Papa to. Tapos na ba online class nyo? Ay opo pa, katatapos lang. Sandali, pagbubuksan ko po kayo ng pinto. Opa, ano yan? Ito, nako. May dala akong merienda. Chocolate drink saka tinapay. Yung paborito mo. Kain ka muna. Wow, cheese bread. Thank you pa. Kayo po kumain na? Oo, tapos na. Nasundo ko na rin mama mo sa palengke. Tapos sabi ng kapatid mo, hanggang 6:00 yung online class nyo. Kaya kako, baka gutom ka na. Medyo po. Salamat po sa merienda pa. The best po talaga kayo. Payakap nga po. Lambing naman ang panganay ko. Pero bakit pakiramdam ko may problema ka? Sa school nyo ba? Opo, pero ayos lang naman po yun. Kaya ko naman kahit mahirap. Pero kasi pa, sinabihan na naman ako ni Auntie Janet na nagsasayang lang daw po kayo ng pera ni Mama sa pagpapaaral sa akin. Kasi hindi naman daw ako makakatapos. Kailan niya yan sinabi? Nung nakaraan po. Yan talagang auntie mo. Hayaan mo't kakausapin ko siya bukas. Wag na pa, baka masamain niya pa. Saka sabi niya biro lang naman yun. May ganun bang biro? Hindi nakakatawa. Nakakainis, nak. Pero di ba ganun naman talaga si Auntie? Hindi pa rin tama yun. Sino ba siya para sabihin na di ka makakapagtapos ng pag-aaral at nagsasayang lang kami ng pera ng mama nyo? Hindi ba niya nakita yung mga medalya at sertipiko niyong magkapatid na nakasabit dyan sa dingding natin? Aba, bulag-bulaga na siya kung ganun. Ewan ko po kung bakit ganun sa atin si Auntie Janet. Yun bang kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanya? Pero marami pa rin siyang nasasabi sa atin, lalo na kay Mama.
Kaya nga naaawa ko sa mama nyo. Kasi masyado siyang mabait sa kapatid niyang yan. Pati na rin dun sa iba niyang kapatid na kumakampi kay Janet. Akala ko kapag may kamag-anak tayo na malapit sa atin, mas magaan yung buhay natin. Kasi syempre meron tayong aasahan na dumamay at tumulong sa atin pag nangailangan tayo. Pero mukhang mali pala ako. Hindi naman kasi porke kamag-anak mo maaasahan mo na. Pero ilang tao lang naman yung ganun. Kasi meron pa rin namang mababait na kamag-anak. Katulad nung tita mo, yung bunsong kapatid ng mama mo. Magkasundo sila ng mama mo at bilib na bilib sa'yo yun. Sabi nga niya sa amin, ikaw daw yung inspirasyon ng mga anak niya para mas galingan pa sa eskwelahan. Mabait naman po talaga si tita pa. Pero katulad ni mama, mainit din siya sa mata ni Auntie Janet. Ewan ko ba dun? Lahat na lang ng kampi kay mama kaaway niya. Parang hindi magkakapatid. Kaya nga Pero sabi nga ng mama mo, hayaan na. Pero hindi ko palalagpasin yung sinabi ni Janet sa'yo. Kakausapin ko siya kasi hindi totoo yung sinabi niya. Baka naman po kayo yung lumabas na masama pag ginawa niyo yun. At baka balikan kami ni Auntie kasi sumbongera ako. Tatay mo ko. Natural na magsumbong ka sa akin. Mabuti pa, wag mo nang isipin yun. Kasi sa akin ka maniwala. May mararating ka, anak. Matalino ka, masipag, at nagsisikap sa pag-aaral mo. Kaya naman naniniwala kami ng mama mo sa'yo. Salamat pa. Pero minsan hindi ko lang po mapigilang mapaisip. Paano kung totoo pala yung sinabi ni Auntie, di ba? Ang laki ng tiwala nyo sa akin tapos sa dulo mabibigo ko lang kayo. Kasama sa pagtatagumpay yung pagkabigo. Ang mahalaga, huwag ka lang susuko. Saka anak, walang kahit sino ang may hawak ng kapalaran mo, kundi ikaw mismo. Huwag kang matakot mabigo. Kasi nandito kami ng mama mo para suportahan ka at palakasin ang loob mo. Kayo ng kapatid mo. Gagawin namin yun hanggat nabubuhay kami. Nagtatrabaho sa vulcanizing shop ang papa ko, Papa Dudut. Masipag siya at ulirang ama. Mahal na mahal niya kami nina mama at ng kapatid ko at kahit na hindi kami mayaman ay hindi siya nagkulang na ibigay ang pangangailangan namin. Kaya nga masasabi ko na kahit papaano ay nabili ni Papa ang mga luho namin ng kapatid ko at hindi lang yung mga kailangan namin. Bukod sa mga katangian niyang yon ay si Papa ang kakampi ni Mama sa tuwing inaaway siya ng iba pa niyang kapatid. Bukod kay Auntie Janet. Wala naman silang palag kay Papa kasi malaking tao ito at masakit magsalita kapag napuno na. Pero tahimik lamang talaga si Papa dahil ayaw niya ng gulo. Malumanay siyang magsalita sa amin at bihira kaming pagalitan. Kaya mahal na mahal namin siyang magkapatid, Papa Dudut. Wala akong ibang gusto kundi matupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos kami sa pag-aaral. Lagi nilang sinasabi na edukasyon lang ang maipapamana nila sa amin. Kaya magsikap daw kaming magkapatid. Madalas sabihin sa akin ni Papa na gusto niyang siya ang sasama sa akin kapag umakyat na ako sa entablado para kunin ang diploma ko. Papa Dudut, siya rin daw ang magsasabit sa akin ng medalya katulad ng pagsasabit niya sa akin ng mga medals ko noong nasa elementary at high school ako. Simple man ang pamumuhay namin, Papa Dudut, ay malaki naman ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng masayang pamilya. Binigyan niya kami ng mabuti at responsableng mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumalaki ako ay mas namulat ako na hindi lahat ng kamag-anak namin ay gusto kami. Isa na nga doon ay si Auntie Janet na madalas magpakampi sa iba pa nilang half-siblings ni Mama. Minsan ay gusto ko na lamang matawa kasi napakababaw ng dahilan ng mga away nila. Pero tahimik lang talaga ako at hindi nakikisawsaw. Palibhas ay nirerespeto ko pa rin sila dahil magkakadugo kami. At ayokong baliktarin nila ang sitwasyon na wala akong modo sakaling patulang ko sila sa mga pinaggagagawa at pinagsasasabi nila sa pamilya namin, Papa Dudut.
Alam ko naman na walang perpektong pamilya, lahat ay may kapintasan at may kakulangan. Sa mismong tahanan nga namin minsan ay may hindi pagkakaunawaan sina mama at papa. Tapos nag-aaway din kami ng kapatid ko pero sa kabila ng lahat ay namamayani pa rin sa amin ang pagmamahalan. Kaya sa huli nagkakasundo kami. Laging sinasabi ni Papa na kami lang ng kapatid ko ang magkakampi kaya dapat ayusin namin ang anumang gusot sa amin. Pero bakit ganon ang mga kapatid ni Mama? Kahit na sabihin natin na yung ilan sa kanila ay kapatid lang niya sa ina, ay magkakadugo pa rin sila, Papa Dudut. Bakit di nakapunta papa mo sa birthday ko, Zina? May trabaho po kasi si Papa, Auntie. Linggo-linggo may trabaho? Ano kaya yun? Biglaan po kasi. Tumawag kanina yung amo niya. Pinakiusapan kung pwede siyang pumasok. Kasi yung naka-duty ngayong linggo, nagka-emergency sa kanila. Nako, baka naman nagpapasikat lang yung tatay mo sa amo niya, ha? O baka ayaw lang niya talagang pumunta sa birthday ko ngayong araw. Hindi naman po sa ganun. Alam mo, simula nung magkakilala kami ng tatay mo, di na talaga kami nagkasundo niyan. Mabait po si Papa. Wala siyang kaaway, Auntie. Basta, hindi ko lang siya masyadong gusto. Tahimik kasi. Di ba pag ano nasa loob ang kulo? Tahimik lang po talaga si Papa at hindi siya mahilig gumawa ng gulo o makisali sa mga away lalo na kung mababaw. Sinasabi mo ba na palaaway ako at mahilig gumawa ng gulo? Po? Hindi po. Nako, yun na rin yon, Zina. Hindi po, Auntie. Wala akong ibig sabihin na ganun. Alam ko may galit ka rin sa akin eh. Kunwari ka pang walang kinikimkim na sama ng loob sa akin pero sigurado ako na hinihiling mo na sana may mangyaring masama sa akin para mawala na lang ako sa mundo. Hindi po totoo yan. Wala po akong hinihiling na ganyan. Nakita ko kanina hindi ka masaya habang kinakantahan ako ng happy birthday. Masaya po ako. Pinapalabas mo pang sinungaling ako? Sigurado ako sa nakita ko. Auntie Janet naman eh. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Auntie Janet. Alam mo, napilitan lang naman talaga akong invite kayo ng kapatid mo kahit ayoko eh. Baka kasi magtakaibang kamag-anak natin na kayo lang yung bukod tangi na hindi ko inimbita ngayong birthday ko. Pero para nagsisisi na ako. Sa pagkakaalam ko, wala naman po kaming ginagawang masama ng kapatid ko sa inyo. Hindi nyo kailangan may gawing masama. Basta ayoko lang sa inyo, pati na rin sa nanay at tatay nyo. Ano po bang problema nyo sa amin, Auntie? Bakit galit na galit kayo sa pamilya namin? Bakit ka nagtatanong? Anong karapatan mo magtanong? Kasi gusto ko pong maintindihan kung saan galing yung galit nyo sa amin. Sa mga magulang ko, wala naman po kaming ginagawang masama. Kayo nga yung laging gumagawa ng masama sa amin eh. Ba't talaga naman? Ngayon sinasagot-sagot mo na akong bata ka? Hindi na po ako bata. Marunong na po akong umintindi. Pero hindi ko po maintindihan yung ugali nyo sa amin. Ayoko lang sa inyo kasi naimbyer na ako. Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Akala mo kung sino? Mga wala kayong utang na loob. Baka nakakalimutan nyo ako tumulong sa pamilya nyo nung walang-wala kayo. Hindi po namin nakakalimutan yon at nagpapasalamat po kami sa mga tulong nyo. Pero hindi po yun dahilan para tratuhin nyo kami ng masama. Umalis ka na nga sa harap ko, Zina. Lalo mo lang pinapasama loob ko. Alis na. Isama mo na yung kapatid mo, ha? Ang takaw-takaw na kailang balik na dun sa pagkain. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na pinagsalitaan ako ng masama at masakit ni Auntie Janet. Aminado kung dahil kamag-anak ko siya ay apektado ako sa mga sinasabi niya sa akin. Dinamay niya pa ang mga magulang namin kaya nainsulto ako ng husto. At hindi ko napigilan ang sarili ko na sagutin siya. Kitang-kita ko ang gulat sa reaksyon ng mukha niya kaya nakonsensya ako, Papa Dudut. Pero hindi na ako nakapagsalita pa noong pinaalis niya kami ng kapatid ko sa bahay niya habang pinagdiriwang ang kanyang birthday, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay nagalit sa akin si Auntie Janet at sinabihan ako ng walang respeto. Kung ano-ano pang pangit at mga masasakit na salita ang binato niya sa akin, pati na rin sa pamilya namin. Lalo akong nagalit sa kanya pero kinontrol ko ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang araw ay nalaman ko sa mga pinsan ko na pinagkakalat ni Auntie Janet sa ibang kapitbahay namin na bastos daw ako at walang modo.
Siniraan din niya ang pamilya namin at convincing ang acting niya dahil may paiyak-iyak pa siya. Kita ko rin na nag-post siya sa Facebook tungkol sa mga nangyari pero puro pahaging lang at hindi naman niya ako minention. Hindi nga nagtagal ay nakarating sa kaalaman ni na mama at papa ang nangyari kaya kinausap nila ako, Papa Dudut. Nak, pwede ka ba namin kausapin ang papa mo? Opo, ma. Tungkol saan po? Nakarating na kasi sa amin yung nangyari sa birthday party ng Auntie Janet mo. Totoo ba yon? Sinagot-sagot mo talaga siya? Opo, ma. Anak naman eh. Huminahon ka lang, Rebecca. Siguradong may dahilan si Zina kung bakit niya sinagot-sagot si Janet. Hindi naman natin pinalaking bastos tong anak natin eh. Kahit na Luisito. Ang akin lang sinagot niya pa rin si Janet. Tapos ano? Pinagkakalat na nung magaling kong kapatid sa buong barangay na bastos at walang modo yung anak natin. Ay, anak, ano ba kasing nangyari? Tinanong ko lang naman po siya kung anong problema niya sa atin. Kung ano-anong masasakit na salita na kasing sinabi niya, ma. Sabi pa niya napilitan lang siya na imbitahan kami ng kapatid ko sa birthday party niya. Kasi baka raw kung anong isipin ng iba nating kamag-anak pag hindi niya ginawa yun. Kita mo na, yung kapatid mo talaga yung mahilig gumawa ng gulo. Ay nako, parang hindi mo naman kabisadong ugali ni Janet kahit noon pa. Kabisado ko na nga. Kaya nga hanggat maaari, ayoko na nakikihalubilo kayo sa babaeng yan. Pwede ba naman yun ay kapatid ko siya? Tsahin siya ng mga anak mo. May kapatid bang chinichismis ka at pinaparatangan ng kung ano-ano? May tsahin ba na sinisiraan yung sariling pamangkin sa ibang tao? Pero bakit kasi nagtanong ka pa, anak? Sana nanahimik ka na lang para wala ng gulo. Napik ko na kasi ako, ma. Nung una, sinabi niya na siguro daw hinihiling natin na sana may mangyaring masama sa kanya kasi may galit daw ako sa kanya. Tapos doon na siya nagsabi ng kung ano-ano. Kaya hindi ko na napigilang sumagot, ma. Tama naman ginawa mo. Kasi kung sa akin yan sabihin, gusto ko rin malaman kung bakit niya nasabi yun. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Pero napuno na kasi ako kaya sorry po. Ayoko lang naman na pag-usapan tayo ng buong barangay at lumalabas na masama. Lalong-lalo ka na, anak. Kasi alam namin ng tatay mo na mabuti kang anak. Ang totoong masama rito, yung kapatid mong yun at hindi ang pamilya natin. Huwag mo nang konsintihin yung ginawa ng anak mo. Mali pa rin na sumagot-sagot sa nakatatanda. Para sa akin, tama lang yung ginawa mo, nak. Hindi pwede na habang buhay tatapak-tapakan lang tayo ng auntie mong yun. Akala mo kung sino siya makapagsalita. Lagi niya pong sinusumbat na tinulungan daw niya tayo. At tinulungan din naman natin siya, di ba? Nung nagkasakit siya ng malala, tapos wala siyang kasama sa bahay nila. Sinong tumulong para maisugod siya sa ospital? Di ba tayo? Kung di ka nagpunta sa bahay nila para dalawin siya, di mo malalaman na may sakit na pala siya. Palibhasa, walang gustong mangumusta sa kanya na ibang kamag-anak natin. Nandun na tayo. Pero kailangan mo pa rin mag-sorry sa auntie mo. Hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng tatay mo para sumagot sa nakatatanda sa'yo. Nakonsensya rin naman po ako sa mga sinabi ko kay Auntie Janet, ma. At hindi ko rin naman po siya matitiis pero nahihiya po akong mag-sorry sa kanya eh. Hayaan mo at sasamahan kita. Bukas na bukas pupunta tayo sa bahay niya. Sabihin mo rin kay Janet na mag-sorry sa anak natin. Kasi kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkalat niya. Akala mo kung sinong mabait. Pakitang tao lang pala. Luisito, tumahimik ka na nga. Anak ko na inaagrabyado. Mananahimik pa ba ako? Tinalaban ako sa mga pangaral sa akin ni mama ko kaya naman kinabukasan ay nagpasama ako sa kanya para mag-sorry kay Auntie Janet. Nung una ay inirapan pa ako ng auntie ko at kung ano-ano ang mga sinabi na kesyo masama daw ang sumasagot sa nakakatanda na para bang hindi ako nag-aaral at kung ano-ano pa. Pero tinanggap na lang namin yun ni mama at nangako ako na hindi ko na uulitin.
Sa huli, pinatawad ako ni Auntie Janet kahit na halatang labas ito sa ilong. Ewan. Ayoko namang mag-isip ng kung ano pero mararamdaman mo talaga kapag napipilitan lamang ang isang tao. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na iiwasan ko siya para wala ng gulo, Papa Dudut. Lumipas sa mga araw na na-realize ko na mas tahimik ang buhay namin kapag hindi kami nakikisangkot sa mga kamag-anak naming balingbing. Pero nakakalungkot lang kasi dati ay close naman kami. Naisip ko na lamang na ganon talaga, nagbabago ang mga tao habang tumatagal. Hindi ko lang maintindihan ay kung bakit lagi nila kaming pinag-iinitan. Pero tulad nga ng sinabi ng parents ko ay hinayaan na lang namin sila at mas nag-focus na lamang kami sa buhay namin. Kaya lang isang araw, Papa Dudut. Hindi inaasahang trahedya ang dumating sa pamilya namin nang madisgrasya si Papa sa pinagtatrabahuhan niyang vulcanizing shop, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naaksidente si Papa sa trabaho niya nang masabugan siya ng gulong ng trailer truck na hinahanginan niya ng araw na yon. At sa sobrang lakas ng impact ay nagkapira-piraso ang goma nito at tinamaan siya sa ulo. Nadala pa sa ospital si Papa pero kalaunan ay doon na rin siya binawian ng buhay. Sobrang bilis na mga pangyayari at hindi pa talaga tuluyang nag-sink in sa utak namin na nawalan na kami ng padre de pamilya. Grabe yung iyak namin ni Mama at ng kapatid ko pagdating namin sa ospital, Papa Dudut. Hindi kasi namin inaasahan na mawawala sa amin si Papa sa isang iglap. Sinagot ng may-ari ng vulcanizing shop ang mga gastusin sa ospital at pagpapaimbalsa mo kay Papa at nagbigay din sila ng kaunting tulong na ginamit namin para sa buong panahon ng burol. Pero syempre, napakahirap tanggapin na wala na si Papa. Simple lang talaga at kung ano lang ang makayanan ng budget sa pagkain ang ginamit namin sa paghanda. Dahil sa nangyari ay nagpresenta ang ilang kapatid ni Mama na sila na ang maglalakad ng papeles kung saang sementeryo ililibing si Papa. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Mama dahil nakabawas na yon sa mga gagawin namin. Halos wala na kaming pahinga sa pag-aasikaso sa mga bisita at pamomroblema sa budget lalo na sa pagkain. Kaya nga kapag may nagbibigay ng abuloy ay doon na namin kinukuha ang pambili ng mayahain namin para sa mga bisita. Kasi may hindi na naman inaasahang pangyayari ang naganap sa mismong burol pa talaga ng tatay ko, Papa Dudut. Ate, wala na bang iba? Ibang ano? Makakain. Ha? Wala na eh. Ano ba yan? Umay na ako sa biskwit na to eh. Ang tabang. Yan lang kasi nabili ni Zina kanina. Bakit ba kasi ang anak mo ang inuutusan mo? Eh wala naman niyang alam bilhin. Yun lang din kasi ang kaya ng budget namin, Janet. Marami pa kaming babayaran. Hindi pa nga kami bayad sa kabaong ni Luisito. Pagkain naman yon para sa mga bisita. Hindi naman nagre-reklamo yung mga bisita. Ikaw lang naman. Narinig ko kaya yung sinabi ng kumari ko. Makunat na raw yung biskwit. Saka yung kape, matabang at hindi rin masarap. Ano ba naman kayo? Ayusin nyo naman yung hinahanda nyo, ate. Hindi naman party to ah. Baka nakakalimutan mong lamay to. Namatayan kami. Hindi tayo nagkakasiyahan dito. Ah, basta. Sa susunod ako na yung bibili ng pagkain. Tanging pera, dali! Wala na nga kaming pera! Oh, bakit ka umiiyak dyan? Ikaw kasi masyado ka. Para ka namang hindi nakakaintindi. Ako pa yung hindi nakakaintindi? Concerned lang naman ako sa mga dumadalaw. Saka bakit dun sa lamay na pinuntahan ko may pasopas at pasoft drinks pa? Ma, ano pong nangyayari rito? Wala nak. Anong wala? Inaaway po ba kayo ni Auntie? Inaway agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang kumain ng masarap sa lamay na to? Nakakasawa na kasi tong biskwit na binibili mo, matabang. Kung gusto niyong kumain ng masarap, di bumili kayo ng sarili niyong pagkain. Anong sinabi mong babae ka? Zina,
Huwag mo nang sagutin ang auntie mo. Sumusobra na po kasi si auntie. Pati ba naman sa burol ni Papa? Hindi pa rin siya magpapaawat? Auntie, mahiya naman po kayo. Igalang niyo naman po yung patay. Wala naman akong ginagawang masama rito ah. Gusto ko lang magpresenta na ako na yung bibili ng pagkain. Kaya nanghingi ako sa mama mo pero wala na raw siyang pera. O anong gagawin natin? Marami pa po kaming babayarang utang, kaya binabudget namin yung pera na meron kami. Kaya sorry kung hindi masarap para sa inyo yung pagkain sa burol ni Papa. Kung wala kayong mabibigay, doon na lang ako kukuha sa buloy. Nakita ko naglagay si Kapitan doon ng 2,000 nung dumalaw kagabi. Huwag niyo pong gagalawin yon dahil may paggagamitan kami nun. Bibili lang ako ng matinong pagkain. Lumayas ka na, Janet! Huwag ka na tumapak sa pamamahay namin ko hanggang dito ba naman kanya pa rin ang ugali mo? Ano? Bakit mo ako pinapaalis? Kasi bastos ka! Hindi mo narirespeto ang asawa ko. Alam mo, matagal din ako nagtiis sa ugali mo kasi nga kapatid kita. Pero sobra ka na! Pati anak ko siniraan mo! Chinismis mo at kung ano-ano masasamang salita ang sinasabi mo sa pamilya namin! Hindi lang ako umiimik, pero pasalamat ka! Hindi kita pinabarangay sa mga paninira-puni mo! Hindi mo magagawa sa akin yan kasi magkakamag-anak tayo! Wala akong pakialam! Mas mabuti nang wala akong kamag-anak kung katulad mo lang din naman! Kaya umalis ka na! Bago pa kita ipakaladkad sa mga tanod! Yung pagpapatawad ko sa Auntie Janet ko ay nawala noong mag-iskandalo siya sa burol ng papa ko. Galit na galit ako sa pamamahiya niya kay mama dahil lang hindi namin mabili yung masarap na pagkain na gusto niya. Nasaktan ako nang duru-duruin niya si mama at ipamukha na kaya siguro namatay si papa ay dahil daw sa kinakarma na kami. Sa isip ko kahit na hindi kami perpekto ay walang tinatapakang tao ang mga magulang ko. Lalo na ang tatay ko. Kaya naman sobrang sakit sa akin ng mga paratang ni Auntie Janet. Bukod doon ay puro rin siya reklamo at pakikialam sa paraan ng pagluluksa namin. Ang dami niyang sinasabi na hindi raw namin sinusunod ang tradisyon at kung ano-ano pa papadudot. Sa totoo lang ay stress na ako sa kanya at sa ibang kapatid ni mama na kinampihan siya matapos niyang magsumbong sa mga ito. Hindi ko lang akalain na ganoon sila kawalang puso at konsiderasyon dahil hindi na nila nirespeto ang burol ng tatay ko. Pagod na kami ni mama pero nadagdagan lang yon ng sama ng loob kasi hindi namin sila maasahan tapos ay siniraan pa nila kami. Nagpatuloy ang burol ni papa hanggang sa sumapit yung araw ng libing niya. At kahit na masakit mawala ng tatay ay may dahilan kung bakit dalawa ang magulang natin. Simula noon ay lagi na akong nakadikit kay mama at mas naging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. Nak, malapit na birthday mo. Gusto mo bang lutuin ko yung paborito mo? Parang ayoko pong mag-celebrate ng birthday ko kasi wala po si Papa, Ma. Sigurado ko na kahit wala na ang papa mo, gusto pa rin niyang i-celebrate yung birthday mo. Tsaka nandito pa naman kami ng kapatid mo. Magkakasama pa tayo. Alam ko naman po yun. Pero pakiramdam ko, hindi na buo yung saya kasi wala na si Papa. Kung bakit kasi kailangan pa niyang mawala sa atin agad? Sa totoo lang, yan din ang paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos. Kung bakit si Luisito pa? Kung bakit ngayon pa talaga? Ang dami pong pangarap ni Papa para sa atin. Lalo na po sa akin. Sabi niya, siya raw ulit ang sasama sa akin sa entablado pag kinuha ko na yung diploma ko. At siya raw ang magsasabit ng medalya ko. Pero paano pa po matutupad yun wala na siya. Pakiramdam ko po, wala nang saysay yung pagsisikap kong makapagtapos. Huwag mong sabihin yan, Nak. Kasi hindi matutuwa ang papa mo kapag hindi mo tinupad yung pangarap niya sa inyo ng kapatid mo kahit wala na siya. Alam ko na kung saan man naroroon si Luisito, sobrang proud yun sa inyo magkapatid. Lagi niyang sinasabi na kayo raw ang kayamanan namin kaya nga pinagmamalaki talaga kayo ng tatay niyo. Pakiusap ko lang,
na kahit wala na siya, huwag niyo siyang biguin ng kapatid mo, nak. Sorry po, Ma. Masyado lang akong naging emosyonal. Miss na miss ko na po kasi si Papa eh. Ako rin naman. Miss na miss ko na ang papa niyo. Pero nagpapakatatag ako kasi nandyan pa kayo ng kapatid mo. Gusto kong tuparin yung pangarap namin na makapagtapos kayo ng pag-aaral kahit na mahirap lang tayo. Kaya sana, huwag kang sumuko. Opo, Ma. Hindi po ako susuko. Alang-alang sa inyo ni Papa. Kayo po yung inspirasyon ko, kaya ako nagsisikap. Tsaka kahit wala na ang papa niyo, kasama niyo pa naman ako. Alam ko na mahirap gampanan yung trabaho ng pagiging tatay at nanay, pero wala akong hindi kakayanin dahil mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal din po namin kayo, Ma. Kaya wag po kayong mag-alala. Kasi hindi naman kayo nag-iisa. Tutulungan po namin kayo para kahit papano gumaan yung buhay natin. Salamat, nak. Pasensya ka na, ha? Hindi perpekto ang mama mo. Bakit nyo naman po nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung mga pagkakataon na mas kinampihan ko pa si Auntie Janet mo kaysa sayo. At pinilit pa kitang humingi ng tawad sa kanya kahit ikaw na yung inagrabyado. Pasensya ka na talaga. Sana nung una pa lang hindi ko na siya hinayaan na masaktan yung pamilya natin. Ayos lang naman po ako. Naipagtanggol ko naman po ang sarili ko. Saka pinagtanggol nyo rin po yung pamilya natin kay Auntie Janet nung burol ni Papa. Napagtanto ko kasi na sumusobra na siya. At kahit kapatid ko siya, wala siyang karapatan na saktan ng pamilya natin. Hayaan mo, Ma. Hinding-hindi na tayo magagawang sakta ni Auntie kapag nakaalis na tayo sa lugar na to. Pag nakapagtapos na ako at nakapagtrabaho, mag-iipon talaga ako ng pera para makaalis na tayo rito. Saan naman tayo titira, nak? Sa Manila. Di ba pangarap nyo ni Papa na lumipat tayo doon? Pwede rin naman sa Rizal. O kaya kung gusto nyo sa Cebu. Basta malayo po sa mga kamag-anak natin na walang ginawa kundi hamakin at maliitin tayo. O sige. Pero habang hindi pa nangyayari yon, pag-aaral niyo muna ng kapatid mo yung pagtuunan mo ng pansin. Basta, kaya natin to. Malalagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay natin ng sama-sama. Opo, Ma. I love you po. I love you rin, nak. Proud ako sa inyo ng kapatid mo. O paano? Ano na nga ulit yung gusto mong iluto ko sa birthday mo? Sabi niyo yung paborito ko. Pero Ma, may budget pa ba tayo? Oo naman. Hindi pwedeng mawalan lalo na lagi naming pinaghahanda ng papa mo yung birthday nyo. Iimbitahin po ba natin si Auntie Janet? Baka may masabi na naman yun. Hatiran ko na lang dun sa kanila. Kung tatanggapin niya, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Basta wag lang niyang itatapon. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nagkaroon kami ng mabuti at positibong nanay. At kahit mahirap mawala ng tatay ay patuloy naming kinakaya at sa awa ng may kapal ay nalalagpasan namin ang mga pagsubok dahil kami ay sama-sama. May mga araw pa rin na nalulungkot ako sa pagkawala ni Papa, lalo na't sariwa pa ang lahat sa amin. Pero lagi ko na lamang sinasaisip na kung saan man siya naroon. Alam ko na proud siya sa aming magkakapatid. Lagi kong kinakausap si Papa sa panaginip at sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Sa kasalukuyan ay casual ang relasyon namin kay Auntie Janet. Hindi na sila masyadong nag-uusap katulad ng dati at sa isip ko ay ayos na yon. Para alam ng tiyahing ko na hindi niya kami basta-basta mapagsasalitaan ng kung ano-ano. Hindi pa rin siya nagbabago, chismosa pa rin. Pero sabi nga ni Mama, Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Hiling ko lang sana ay magbago na siya habang may pagkakataon pa. Sa kasalukuyan ay focus ako sa pag-aaral ko at hindi na ako makapaghintay na makapagtapos, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang nakaka-relate sa kwento ko.
Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories and God bless sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Zina. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Rowena, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena. 38 years old na ako sa ngayon. Nangyari po ang kwento ko 8 years ago. Nakapagtapos naman po ako ng college sa kursong Business Administration, major in Marketing Management. Pero hindi ko rin kaagad nagamit ang natapos ko noong nagtrabaho ako bilang farmer sa Japan. Nang makaipon ako ay umuwi na ako ng Pilipinas at nagsimula na lamang ng maliit na negosyo sa amin sa Rizal. At yun na nga ang parisan ko na malakas pa rin ang kita hanggang sa ngayon. Kumbaga isa ako sa mga original. Pinaayos ko naman ang patahian ng nanay ko at mas pinalaki pa yon. Naging suki naman doon ng mga estudyante sa school na malapit sa amin. Pati na rin ang mga nagpapagawa ng jersey tuwing may paliga sa barangay. Kung tungkol naman sa love life ko, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng boyfriend bago ako magtrabaho sa Japan. Naging LDR kami pero hindi naman yon umubra sa amin. Hindi na raw ako kayang hintayin ng boyfriend ko kaya nakipag-break na siya sa akin. At nung makauwi nga ako ay nalaman ko na may anak na siya sa live-in partner niya. Inaasahan ko na rin naman yon, kaya hindi na ako masyadong naapektuhan pa. Inisip ko na lamang na hindi talaga kami para sa isa't isa, Papa Dudut. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakilala akong muli, Papa Dudut. May naging customer ako sa parisan na nakaiwan ng isang brown envelope. At syempre para malaman ko kung kanino yon ay binuksan ko ang envelope at inanap ang contact details ng may-ari. Hindi naman ako nabigo nang makita ko ang resume niya. Nakabalik naman siya kaagad makalipas ang ilang minuto matapos kong tawagan ang nakita kong cellphone number niya, Papa Dudut. Nagpasalamat siya sa akin at hiningi rin niya ang pangalan ko. Mga ilang araw lang matapos yon ay may nag-add sa akin sa Facebook. Napaisip pa ako dahil pamilyar ang pangalan niya. At doon ko na nga naalala na siya yung nakaiwan ng envelope. Ilang linggo rin kaming nasa talking stage noon bago niya ako inaya sa isang date. Doon na rin nagsimula ang panliligaw niya hanggang sa maging kami na, Papa Dudut. Grabe, hindi ko talaga akalain na magiging tayo. Parang kailan lang no, customer pa kita sa parisan. Oo nga eh. Kung hindi pa pala ako nagutom nun, hindi kita makikilala. Tsaka ang sarap ng pares nyo ha. Ikaw ba nagluluto nun? May tagaluto kami ron. Ako lang yung nagkakahera kasi hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa ibang tao yun. Tsaka wala rin naman akong ibang gagawin. Alam mo, nakakabilib ka talaga. Biruin mo, 30 ka pa lang pero meron ka ng sariling parisan at may patahian ka pa. Nga pala, wala ka pa bang balak na kumuha ng sasakyan? Wala. Hindi rin naman kasi ako interesado magmaneho. Okay naman ako kahit nagko-commute lang. Tsaka magastos din kumuha ng sasakyan eh. Magiging liability lang yun sa akin. Isipin mo, hulugan ko yun ng ilang taon. Habang hindi ko pa tapos bayaran, gagastos ako sa gas, sa maintenance. Pero katagalan, bumababa naman yung value. Eh kung ayaw mo ng sasakyan, anong plano mong bilhin sa ipon mo? Gusto kong bumili ng lupa. At least yun, kahit ilang taon nang nakatiwangwang, hindi bababa yung value. Mas tumataas pa nga. Iba rin talaga ang business-minded eh no? Natuto lang talaga akong dumiskarte. Tsaka ang hirap kumita ng pera kaya dapat talaga gamitin sa tama. Kaya talaga hindi ako nagkamali sa'yo eh. Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Yun lang. Wala pa sa isip ko na magpakasal, no? Sa totoo lang ako rin naman. Gusto ko munang ma-enjoy yung ganito. Lalo na ilang buwan pa lang naman tayo. Naisip mo ba na magbe-break din tayo? Hindi naman. Ako kasi may trust issues na ako sa mga relationship eh. Alam mo yung kahit gaano na kayo katagal, hindi mo pa rin talaga masasabi na yung talagang kayong dalawa sa dulo.
Yung mga ikinasal na nga naghihiwalay pa, di ba? Kaya nga habang hindi pa tayo kasal, huwag na muna nating isipin yun. Parehong-pareho kayo ni Hazel mag-isip eh. Hazel? Sino naman yun? Ah, oo nga pala. Hindi kasi natin siya napag-uusapan dati kaya hindi ko pa siya naipapakilala sa'yo. Best friend ko yun. Ah, may best friend ka na babae? Oo. Wala namang masama doon, di ba? Magkababata kasi kami. Ilang taon na siya? Pareho kaming 35 na. So matagal na pala talaga kayong magkaibigan. Oo, matagal na. Halos wala na nga kaming naililihim sa isa't isa eh. Sobrang close namin. Hindi pa siya pinagseselosa ng mga naging girlfriend mo dati? Honestly, oo. Madalas siyang pinagseselosan kaya ayun, siya na yung nag-adjust. Medyo dumistansya na siya sa akin. Tsaka wala ka naman dapat ipag-alala kasi parang magkapatid na yung turingan namin. May ganun pa pala, no? Yung platonic friendship. Oo naman, meron. Marami na kasi akong nakita na mag-best friend pero naging sila rin. O kaya naman, hindi man maging sila pero may nangyayari na pala. Friends with benefits, ganon? Oo, parang ganun na nga. Mangyayari lang naman yon kung yung isa sa magkaibigan magkakaroon ng sexual desire. Kapag may nagsimula ng apoy, mahirap nang pigilan yun. At nakakaya mong labanan yon sa best friend mo? Oo, nakakaya ko. Sa totoo lang, wala naman dapat labanan kasi wala talaga. Tsaka hindi naman kami madalas nagkikita. Lalo na ngayon, nasa Cebu pa siya. Next year pa ang balik niya rito kaya sa chat lang kami nagkakausap. Paminsan-minsan, nag-video call. Nakakatawa nga kasi nung hindi pa kita nakikilala. Madalas kami napagkakamalan na mag-boyfriend. Dami kasing ma-issue sa paligid eh. Minsan kasi, gumagawa sila ng issue kapag nakikita nila na wala nang boundaries yung dalawang magkaibigan. Base sa experience ko, marami lang talagang ma-issue. Kahit hindi naman dapat binibigyan ng mali siya, binibigyan nila. Hindi man lang nila naisip na may pagkakaibigan na silang nasisira. Bakit? Umabot na ba kayo ni Hazel sa point na gusto nyo na lang tapusin yung pagkakaibigan nyo? Umabot kami ron. Muntik nang mangyari yon. Dahil yun sa ex-girlfriend ko. Last year nga lang yun nangyari. Siya actually yung dahilan kaya napilitang sumama si Hazel sa atin niya sa Cebu. Teka, change topic na tayo. Huwag na natin pag-usapan yun. Naiinis lang ako kapag naaalala ko eh. Papa Dudut, marami pang naikwento si Elaine tungkol kay Hazel. Magkaibigan daw sila noong college at madalas daw silang magkasama at minsan ay doon na rin natutulog sa bahay nila ang best friend niya. Magkahiwalay naman daw sila ng kwarto pero tuwing nalalaman ng mga kapitbahay nila na naroon si Hazel ay ginagawan sila ng issue. Sa totoo lang po Papa Dudut ay hindi ko pa man nami-meet personally ang kaibigan niyang si Hazel. Ay parang hindi ko na ito gusto. Gusto kong maniwala kay Elaine na platonic ang friendship na meron sila. Gusto kong maniwala na kahit minsan ay hindi siya nagkaroon ng sexual desire para kay Hazel. Pero sa isip-isip ko ay parang malabo talagang mangyari yon. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan talaga sa mga lalaki ay naghihintay lang talaga ng pagkakataon kapag nagpakita ng motibo yung kaibigan nilang babae. Doon na nga magsisimula ang lahat. Kaya naman hindi ako mapakali na patuloy pa rin ang closeness ni Elaine at Hazel. Hindi ko na naiwasang magselos. Lalo na noong madalas na sa bahay namin ang boyfriend ko pero wala naman sa akin ang atensyon niya. Ikaw talaga, hanggang ngayon. Kuwang-kuwa pa rin ako dyan sa mga corny mong joke. Sus, mababaw lang talaga yung kaligayahan mo kaya tawang-tawa ka dyan. Napapasaya mo lang talaga ako. Babe, hindi ka pa ba matutulog? Kanina ka pa dyan ah. Saglit lang babe. Kaka-out lang kasi ni Hazel sa trabaho eh. Ako rin, katatapos ko lang din sa trabaho. Nagsara na ako ng parisan. Magpahinga ka na muna dyan. Sandali na lang to, okay? Aline, yung girlfriend mo na ba yon? Oo, pasensya ka na. Medyo mainit yata ulo. Sige, bukas na lang ulit tayo mag-usap. Okay, good night. Good night. Buti naman tapos na kayo mag-usap. Nagkumustahan lang naman kami, babe. Kumustahan araw-araw? Ang sweet nyo naman. Nagsiselos ka ba? Hindi.
Sinasabi ko lang yung napapansin ko. Araw-araw kasi kayong magkausap eh. Wala bang boyfriend yung best friend mo? Wala pa. Kaya naman pala. Kaya naman pala ano? Wala, matulog na tayo. Babe, ano bang problema? May nagawa ba ako masama? Wala nga. Wala nga pero hindi naman maipintay ang mukha mo. Ay. Tungkol na naman ba to sa pakikipag-usap ko kay Hazel? Hindi. O ano nga? Huwag ka na nga makulit dyan. Matulog na lang tayo. Ay, nagsiselos ka nga. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ganun lang talaga kami ni Hazel. Nag-uusap lang kami. Nagkukumustahan. Wala namang kaso sa akin na magkaibigan kayo eh. Pero yung kayo pa rin na magkausap kapag oras na nating dalawa, yun yung problema. Hindi mo naman siya kailangan i-update at kumustahin minu-minuto. Kaya kayo nai-issue eh. Pati ba naman ikaw, babe? Akala ko pa naman maiintindihan mo kami. Anong iintindihin ko? Na sobrang close kayo? Oo! Natural close kami. Magkaibigan kami. Ano bang masama ron? Alam mo, kahit anong sabihin ko, hindi mo rin naman magigets eh. Ay, sige ganito na lang. Para hindi ka nagsiselos dyan, ipapakilala kita kay Hazel ng personal. Sigurado ako na kapag nagkita kayong dalawa, magiging close agad kayo nun. Mabait siya, magugustuhan mo siya. Paano mo ko ipapakilala? Eh di ba next year pa ang uwi niya? Ay, oo nga pala, hindi ko nabanggit sa'yo. Mas mapapabilis ang uwi niya. Next month na raw. Ha? Akala ko ba nagtatrabaho siya sa Cebu? May natanggap daw kasi siyang offer dito sa Rizal. Mas malaki raw yung sweldo, kaya pinatulan niya na. Hindi ba siya masaya sa trabaho niya ron? Bilis naman niya magdesisyong umalis? Ganun talaga. Mas gusto niya yung mas malaking sahod eh. Feeling ko talaga hindi lang yun dahil sa malaking sahod. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sa tingin mo ba uuwi siya rito dahil sa akin? Ano ka ba? Hindi ako ganun ka-special sa kanya gaya ng iniisip mo. Minsan nga, hindi pa niya ako nababati tuwing birthday ko eh. Marami pa rin bagay na mas nagiging special kesa sa birthday. Eto naman talagang babe ko, masyado nagtatampo. Lika nga rito, payakap nga ako. Ano ba? Init-init eh, yumayakap ka pa. Tulog ka na nga lang dyan. Sorry na babe. Babawi ako sa'yo, promise. Okay. Okay lang talaga sasabihin mo? Ano ba dapat ang gusto mong isagot ko? Ang sungit talaga ng girlfriend ko. Payakap nga ako ulit. Ano ba? Sorry na. Hayaan mo, sa susunod kapag ganitong oras, ikaw lang ang kakausapin ko. Saka lang ako maniniwala kapag nagawa mo na talaga yan. Papadudot kahit na nangako si Elaine ay hindi pa rin naman yon natupad. Palagi pa rin silang magkausap ni Hazel kahit hating gabi na. Kapag doon siya natutulog sa bahay namin ay nagigising na lamang ako kapag tumatawa siya sa usapan nilang dalawa. Pero noong umuwi si Hazel ay doon ay parang biglang nagbago ang timpla ni Elaine. Hindi inaasahan ni Elaine na may ipapakilala na palang boyfriend si Hazel. Sinekreto daw talaga yon ng best friend niya para maging sorpresa para sa kanya. Pero sa halip na matuwa ay ibang naging reaksyon ni Elaine sa mga nangyari. Noong first time kong ma-meet si Hazel kasama na niya ang boyfriend niyang si Jeremy. Kinakausap naman ito noon ni Elaine pero ramdam kong hindi niya ito nagugustuhan. Ilang araw lang naman na iba ang pakikitungo ni Elaine kay Hazel. Siguro noong hindi na siya nakatiis ay napilitan na lamang siya na pakisamahan si Jeremy para sa best friend niya. Medyo nabawasan na ang pag-uusap nila noon sa chat pero lagi rin naman silang nagkikita. Ang kaibahan lang, minsan ay 4 kami. Doble date kumbaga, no? Pero kahit 4 kaming magkakasama ay parang may sarili namang mundo sina Elaine at Hazel. Na mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nagpatuloy ang pagiging malapit ni na Elaine at Hazel. Kapag magkakasama kami sa date ay parang hindi nila kami kasama. Halos sila lang ang nag-uusap at hindi kami makasingit. Nakakapagsalita lamang kami kapag may isa sa kanila ang nagtanong sa amin na may kinalaman sa pinag-uusapan nila. Laging ganon ang nangyayari, papadudot. Minsan naman silang 3 lang ang magkakasama kapag busy ako sa parisan at iba pang bagay na inaasikaso ko.
May mga pagkakataon din na hindi na lamang ako sumasama dahil nawawalan lang ako ng gana. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung pareho lamang kami ni Jeremy ng nararamdaman sa mga karelasyon namin. Pero kahit na hindi siya magsalita ay alam ko na hindi na rin niya nagugustuhan yung sobrang closeness ni na Elaine at Hazel. Wala na kasi silang boundaries. Hindi naman sila gano'n nung una. Lagi kami ni Jeremy kasama sa usapan pero habang tumatagal po parang sila na lamang talagang magkasama. Akala ko ay may magbabago noong hindi ko na masyadong pinapansin si Hazel. Dahil akala ko ay nakakaramdam na siya sa nangyayari. Pero noong nag-aya sila ng outing sa isang resort ay doon na naubos ang pasensya ko, Papa Dudut. Elaine, tingnan mo yung dagat to. May naaalala ka ba? Naaalala ano? Oo, alam ko na yung iniisip mo. Kunwari na lang mali yung iniisip mo. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Mukhang kayo lang yung nagkakaintindihan eh. Share nyo naman. Oo nga. Hindi pwedeng kayo lang yung masaya. Kasama niyo kami rito. Ito kasing si Hazel, may memorable experience kasi sa dagat to nung college pa lang kami. Ano, tuloy ko ba yung kwento? Ako na. Ako na lang magtutuloy. Sige, pakikinggan ko na lang din. At least ngayon, hindi lang ako yung tatawa. Tawang-tawa ka talaga dyan Mamaya ka lang. Ikukwento ko rin yung sayo. Huwag ka nang marami sinasabi dyan, ikwento mo na. Ito na nga. Nagka-outing kasi kami nun. Sa beach din. Tapos kami ni Elaine, naglibot-libot pa dun sa pinuntahan naming resort. Naghanap kami ng pwesto na walang masyadong tao. Bakit? Ano bang ginawa niyo? Wait lang. Nakaabot na kasi kami doon sa pinakadulong part ng beach. Wala na mga tao ron kaya nagustuhan namin. Wala kaming kaagaw sa paglalangoyan eh. Ang kaso, hindi namin alam na mabato pala doon tapos marami pang mga sanga-sanga na nasa tubig. May mga puno kasi doon sa gilid. Ayan, papunta na siya sa exciting part ng kwento. Shh! Spoiler ka! Tapos yun na nga. Nung nag-dive ako sa tubig, nakalas yung string ng suot kong swimsuit. Tapos nagpalutang-lutang sa tubig yung swimsuit niya. Hindi tuloy siya makaahon sa tubig. Uy, bakit bigla kayo natahimik dyan? Ganun ba talaga kayo ka-close nun? Kahit magkakita na kayo ng katawan, ayos lang? Pasensya na tol pero hindi nakaka-proud yung ganung moment kasama yung best friend mo na girlfriend ko na ngayon. Teka, bakit ka ba nagagalit? Di ba gusto mo rin naman na magkwento kami? Guys, calm down! Hindi naman to dapat pag-awayan eh. Talaga, Hazel? Hindi na dapat pag-awayan? Kulang na nga lang ipangalandakan mo sa amin na ibang level talaga yung closeness na meron kayo nitong boyfriend ko eh. Kababae mong tao tapos magkukwento ka kung paano nakita ng best friend mo yung katawan mo? Sa harap pa mismo ng boyfriend mo na nandito ngayon. Girl, hindi mo ikinaganda yan. Wala namang mali sa yung nangyari. Hindi ko na kasalanan kung masyadong madumi ang utak nyo. Kami pa talaga yung marumi ang utak? Girl, kung ayaw mong pinag-iisipan ka ng kung ano-ano, dumistansya ka naman sa boyfriend ko. Masyado ka nang halata eh. Wena please, tama na. Ako nang bahala sa girlfriend ko. Pagsasabihan ko siya. Pagsasabihan, wag kang praning Jeremy. Dati pa yun. Matagal nang nangyari yun pero ginagawa nyo pang issue. Hindi mo talaga magets, no? Wala naman sana akong pakialam sa mga nangyari noon eh. Pero alam mo kung ano yung nakakairita talaga? Yung inaagaw mo na yung moment namin ni Elaine. Kung umarte ka parang ikaw yung girlfriend niya. Ginamit mo pa yung kwento niyo noon. Feeling mo ba inaagaw ko sa'yo yung boyfriend mo? Hindi ba? Babe, please, tama na. Nagkakainitan na kayong dalawa eh. Nandito tayo para magsaya, hindi para mag-away-away. Kayo lang yung masaya, Elaine. Kung mag-usap kayo, parang hindi nyo kami kasama eh. Parang may sarili kayong mundo. Nakaka-bore ka kasi kausap kaya hindi ka pinapansin ng boyfriend mo. Alam nga namang pag-usapan natin dito yung pagninegosyo. Di ba yun naman palagi ang laman ng utak mo? Mas mabuti na yung puro negosyo yung laman ng utak
Kesa naman sa kagaya mo na may boyfriend na pero ginagamit pa yung friendship nyo para pasimpleng lumandi. Papadudot, gigil na gigil ako kay Hazel ng araw na yon. Ako pa ang pinapalabas niyang mali. At ang mas malala pa roon, kahit si Elaine na inaasahan kong papanig sa akin ay ganoon din ang iniisip. Lagi niyang sinasabi na matagal na silang magkaibigan ni Hazel. Kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya para patunayan na magkaibigan lamang sila. Hanggang sa napagod na lamang ako sa pagpapaliwanag ng panig ko. At piniling magkaayos na lamang kami. Batid ko na nakakainis yung naging desisyon ko, pero nang mga sandaling yon ay mas nanaig sa akin ang kagustuhang makasama pa rin si Elaine. Simula naman noong magkasagutan kami ni Hazel ay hindi na kami lumabas ulit ng magkakasama. Pero nabalitaan ko na hindi na sila okay ng boyfriend niyang si Jeremy. Nagkakalabuan na raw mula noong nagkainitan kami sa outing namin. Medyo nakonsensya ako noon dahil alam ko na hindi lang naman ako ang naapektuhan kundi pati na rin si Jeremy na mahal si Hazel. Lalo ko napaisip noong nalaman ko kay Elaine na may balak na palang magpakasal yung dalawa sa susunod na taon, tapos ay nangyari pa yon. Sina Elaine at Hazel naman ay hindi ko na rin nakikitang nag-uusap. Palihim ko rin chinecheck ang phone ni Elaine pero wala naman akong makitang conversation nilang dalawa. Dahil doon ay medyo nakampante na ako, papadudot. Pero nang minsan kaming nagkita ni Jeremy sa coffee shop na paborito kong puntahan, ay may nalaman ako sa kanya, papadudot. Jeremy? Buena, ikaw pala yan. Kumusta? Kasama mo ba si Hazel? Hindi. Bakit ko naman siya sasama? Upo ka muna. Kung gusto mo umorder, sagot ko na. Wag na, okay lang ako. Mamaya na lang ako order. Upo na ako. Kung di sana makakabala sa'yo, pwede bang magkwentuhan muna tayo sandali? Sige, hindi naman ako nagmamadali. Pero hindi na ako order ha. Okay pa naman ako eh. Walang problema. Ano nga palang gusto mong pag-usapan natin? Tatanong ko lang sana kung may balita ka pa kay Hazel. Kamusta kaya siya? Ha? Teka, bakit sa akin mo siya kinukumusta boyfriend ka niya? Sandali, break na kayo? Oo. Kailan pa? Noong nagkasagutan kayo sa resort, kinabukasan lang, nag-break na kami. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Elaine? Malamang, siya yung unang makakaalam sa nangyari. Alam mo naman. Ang sabi niya lang kasi, nagkakalabuan na raw kayo ni Hazel. Hindi naman niya nasabi na nag-break na kayo. Hindi na ako magugulat dyan sa sinabi mo. Siyempre, yan talaga yung palalabasin nila para hindi ka makalata at hindi mo na sila pagdudahan. Anong ibig mong sabihin? May relasyon talaga sila? Ano sa tingin mo? Pero sabi ni Elaine, hindi na sila masyadong nag-uusap. Naniwala ka talaga sa kanya? Bakit naman hindi? Boyfriend ko siya at nagkaayos na rin naman kami. Kaya walang dahilan para magsinungaling siya sa akin, no? Bakit hindi mo alamin kung totoo nga yung sinasabi ko? Wala namang mawawala. Kakausapin ko siya mamaya. Kapag tinanong mo siya, malaki ang posibilidad na hindi niya sasabihin sa iyo yung totoo. Ganito na lang. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ibibigay ko sa iyo yung address ni Hazel. Laging pumupunta ron si Elaine. Noong naghiwalay na kami, sinubukan ko pang makipag-ayos kay Hazel. Pero saka ko lang na-realize na wala ng pag-asa nung naabutan ko silang magkasama. Magkaibigan sila. May mga pagkakataon talaga na magkasama sila. Silang dalawa lang. Hindi naghahalikan na magkaibigan, Wena. Anong sabi mo? Naabutan ko sila naghahalikan sa sala. Nakabukas yung pinto ng bahay kaya bumalandra sa akin yung ginagawa nila. Nagulat pa nga ako nung una. At nung kinumpronta ko sila, ako lang yung napahiya. Ano nga ba naman yung pinunta ko ron, break na kami ni Hazel. At si Elaine, ang sabi niya, wala na kayo. Akala ko totoo kasi kung ibabase yung sa nangyari nung outing, may dahilan na kayo para maghiwalay. Pero ngayong nakausap na kita, ngayon ko lang din na-realize na pinaglalaruan ka rin nila. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nakita ko yun mismo kaya paano hindi ako magiging sigurado?
Pero syempre, hindi ka naman maniniwala ng basta sinabi ko lang. Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo na lang sila. Gusto mo na hulihin ko sila sa akto, ganun ba? Nasa iyo na yun kung anong gagawin mo. Sabi ko nga sa'yo, ibibigay ko yung address ni Hazel. Kung gusto mong puntahan, malalaman mo kung anong sinasabi ko. Kung hindi naman, choice mo pa rin yun. Ito wala akong intensyon na manira ng relasyon. Sinabi ko lang to sa'yo para iparealize na pinaglalaroan ka lang ng boyfriend mo. Hindi mo deserve yung ganong klase ng lalaki. Kung totoo yung sinasabi mo, isa lang yung ibig sabihin nun. Matagal na akong niloloko ng boyfriend ko. Papa Dudut, pinagsisihan ko na nagbulag-bulagan ako dahil sa pagmamahal ko kay Elaine. Nagsisi ako na nakipag-ayos pa ako sa kanya at binigyan pa ng isang pagkakataon ng relasyon namin. Nang puntahan ko kasi ang address na ibinigay ni Jeremy, inaabutan ko nga roon si Elaine. Gabi yon, ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi siya sumasagot. Noong tinext ko siya ay nag-reply lamang siya na maaga siyang magpapahinga. Pagod daw sa trabaho at kakauwi niya lamang sa kanila. Pero noong time na yon ay naroon na ako sa tapat ng apartment na tinutuluyan ni Hazel. Noong nag-doorbell ako, si Elaine pa mismo ang nagbukas ng pintuan. Hindi kaagad nakapagsalita si Elaine noong nakita niya ako. Namutla na lamang siyang bigla, Papa Dudut, at parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya alam kung papaano niya sisimulan. Wala siyang suot na pang-itaas. At nung sinundan siya ni Hazel ay pareho silang halos wala ng saplot sa katawan. Nanginig na lamang ako noon sa galit, Papa Dudut. Hindi ko na kailangang itanong sa boyfriend ko kung ano ang ginagawa niya sa apartment ni Hazel. Hindi na rin niya kailangang magpaliwanag dahil kung nandun lamang siya bilang kaibigan ay hindi na niya kailangan pang magsinungaling. Noong nag-reply siya sa message ko. Doon ko na nga tinapos ang relasyon naming dalawa. Hindi pumayag si Elaine na maghiwalay kami, Papa Dudut. Paulit-ulit niya akong kinukulit noon para kausapin siya at makipag-ayos. Umabot na rin sa puntong nakialam na si Hazel. Pero hindi na ako muli pang nagpaloko sa kanila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang hirap palang maging third wheel sa mag-best friend na ibang level ang pagmamahal para sa isa't isa. Parang sabit lang ako sa samahang matagal na nilang sinimulan. Ipinaramdam ni Elaine sa akin na wala akong karapatang pagbawalan siya sa pakikipag-usap kay Hazel dahil mas nauna silang nagkakilala. Ayaw niya rin na bigyan ko ng mali siya ang pagiging malapit nila sa isa't isa. At doon ko lang napagtanto na sa buong panahon na naging kami ni Elaine ay kalahati ng oras niya ay napupunta kay Hazel at kakarampot lamang ang para sa akin. Kung hindi dahil kay Jeremy ay hindi ko malalaman na pinaglalaruan na rin pala ako ng boyfriend ko. Pareho kami ng naging sitwasyon at pareho kaming naging third wheel. Minsan na rin pumasok sa isip ko na landiin na lamang si Jeremy para makaganti naman sa kanila. Pero na-realize ko na hindi yun magandang ideya. Sarili ko lang din ang pahihirapan ko kapag nagkataon. Galit na galit ang nanay ko kay Elaine at boto pa naman sa kanya ang nanay ko, pero nang sabihin ko kung anong nangyari, si nanay na mismo ang nagbawal kay Elaine na pumunta sa bahay namin. Hindi niya hinayaang makalapit sa akin ang boyfriend kong manloloko. Pero sadyang makulit si Elaine dahil gumawa pa rin siya ng paraan para muli kaming magkausap, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba pinagbawalan ka na ni nanay na pumunta dito sa bahay namin? Nakiusap ako sa kanya. Sinabi ko na hindi naman ako manggugulo. Ah, ganun? Kaya sinamantala mo naman yung pagkakataon. Kapal din ang mukha mo, no? Huwag ka nang magalit, Wena. Pag-usapan natin na maayos yung nangyari. Pwede ba, Elaine? Pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho. Kaya huwag mo nang dagdagan pa yung pagod ko. Pasensya ka na, alam kong pagod ka pero sandali lang naman to.
Gusto ko lang talagang linawin sa iyo yung nangyari. Yung nakita mo... Ano na naman yung naisip mong palusot? Kala mo talaga mapapaniwala mo pa ako? Kilalang kilala na kita. Hindi mo na ako mapapaikot ulit. Wena, please. Makinig ka naman muna. Hindi ako magsasayang ng oras para sa kasinungalingan mo. Nung naabutan mo ako sa apartment ni Hazel, wala namang nangyari nun eh. Mali ka nang iniisip. Nakiligo lang ako sa bahay niya kasi narumihan yung damit na suot ko habang nagluluto kami. Nagluluto? Mas sumasarap ba yung putahe kapag kasama mo yung Hazel na yon? Wena, nagluto lang talaga kami nun. Nag-request kasi siya ng pagkain kaya pinagbigyan ko. Ipinagluto ko. Wow! Buti pa siya nakakapag-request sa'yo. Samantalang kapag ako yung nag-request sa'yo, ang dami mong excuses. Matagal na kasi kaming magkakilala kaya sanay na ako sa kanya. Hindi siya sanay ng tinatanggihan. Lahat ba kailangan mong gawin para sa kanya? Napaka-special naman niya. Tsaka pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung kagagamit sa pagkakaibigan ninyo para pagtakpan yung mga kalandian ninyo. Wala nang maniniwala sa inyong dalawa, no? Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na intindihin kung gaano kami kalapit sa isa't isa? Hindi naman pwedeng itigil na lang namin yung pagkakaibigan namin para wala na maging issue eh. Hindi naman namin kasalanan na marurumi ang utak ng ibang tao. So sinasabi mo na marumi din yung utak ko, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, wag mo laging pinag-iisipan na masama si Hazel. Wala siyang intensyon na sirain tayo. Concerned pa nga siya sa'yo eh. Pwes, pakisabi dun sa best friend mo na hindi ko kailangan ng malasakit niya. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na tanggapin si Hazel? Tanggapin? Ano, bilang kaibigan mo? Eh hindi nga kayo magkaibigan, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Magkaibigan nga lang kami. Hindi yun ang nakikita ko. Namin. At ikaw, hindi ka man lang nahiya kay Jeremy? Sa halip na silang dalawa ni Hazel yung laging magkasama, singit ka ng singit. Kahit ano pang ikatuwiran mo, hindi talaga magandang tingnan na lagi kayong magkasama. So ngayon, magkakampi na kayo ng Jeremy na yon. Siya ngayon nakipag-break kay Hazel eh. Nakipag-break siya dahil nagtira siya ng respeto para sa sarili niya. Hindi niya kayang pumatol sa isang babaeng kasing landi ng best friend mo. Hindi ba ron makontento sa isang lalaki? Parang ikaw, hindi ka rin makontento sa isang babae. Anong tingin mo sa akin, reserba? Saan mo naman nakuha yung mga pinagsasabi mo? Kinausap ka ba ng Jeremy na yon? Nagpaloko ka naman sa lalaking yun. Mas mukha ka pang manloloko kaysa sa kanya. Gusto mo ba siya? Ha? Hindi! Hindi kasi ako kagaya mo na mabilis magpalit ng karelasyon. Kahit hindi pa naghihiwalay, naghaharap na kagad ng iba. O baka mas tamang sabihin na matagal ka nang may reserba. Hindi ka na nga rin lugi eh. Kasi kahit nag-break tayo, may Hazel pa naman na naghihintay sa'yo. Hindi na kami nag-uusap ni Hazel. Nasabi mo na yan, kaya huwag mo na akong gawing tanga. Hindi ko deserve magkaroon ng boyfriend na hindi ako kayang panindigan. Hindi ko deserve to! Papadudot, mahaba pang naging pagtatalo namin noon ni Alain. At sa huli ay napaamin ko siya na ilang beses na ngang may nangyari sa kanila ni Hazel. Inamin niya rin na matagal na niyang mahal ang best friend niya. Pero hindi niya magawang aminin dahil naduduwag siya. Pero noong nakilala niya raw ako ay nagbago ang nararamdaman niya. At noong tumagal na ang relasyon namin ay bigla naman siyang nagsawa kaya mas dinalasan na niya ang pakikipag-usap kay Hazel. Inamin ni Alain na mula noong umuwi si Hazel dito sa Rizal ay madalas na siyang natutulog sa apartment nito. Nagawa nila itong itago kay Jeremy sa takot na magkagulo. Pero kahit mahal niya si Hazel ay hindi rin nila mailantad na may relasyon sila dahil sa amin ni Jeremy. Ilang araw din ako na iyak ng iyak tuwing gabi, Papa Dudut. Kundi dahil sa nanay ko ay hindi pa ako magigising sa katotohanan na hindi ko naman dapat iniiyakan ang lalaking kagaya ni Alain. Hindi na ako ulit kinulit ni Alain matapos niyang aminin sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nagpatuloy ang buhay ko nang hindi na kami nag-uusap. Wala na ako naging balita sa kanya matapos ang huling usap namin. Nag-focus na lamang ako sa nasimulang kong negosyo at hindi na muna nakipag-date kahit pinupush ako ng nanay ko. Pero bago magpasko ay muli namang nag-cruise ang landas namin ni Jeremy.
nandito ka rin pala. Kumusta? May kasama ka? May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Saya mo ngayon Anong meron, ha? Birthday ko. Seryoso? Oo nga. Hindi ako nagbibiro. Ikaw, sino kasama mo? May nakikita ka ba? Aba, gumaganti ka ha? Inunahan mo eh. Happy birthday nga pala. Ilan taong ka na? Sandali, walang tanungan ng edad. Allergic na tayo sa mga ganyang tanong. Oy, baka ikaw lang. Bata pa ako, no? Hanggat hindi pa ako maabot ng senior, bata pa rin ako. Pero pareho na tayo nasa 30s, kaya huwag ka na magpanggap dyan. Siya nga pala, may pupuntahan ka pa ba ngayon? Wala naman. Namimili lang ako ng groceries para sa bahay. Wala na kasi kaming stock eh. Sinisermonan na ako ng nanay ko. Ako rin eh. Birthday na birthday ko, pinag-grocery ako. Takot ka rin pala sa nanay mo, ha? Siya yung pinakaunang babae sa buhay ko eh. Kaya dapat lang. Pero bibili rin naman ako ng alak. Magpapainom kasi ako sa bahay mamaya. Kung hindi ka sana busy, imbitahan kita sa amin. Wala naman siguro magagalit, di ba? Meron. Naku, ganun ba? Dapat pala, nagtanong mo na ako may boyfriend ka na. Pasensya ka na ha. Boyfriend? Wala naman ako sinabi na may boyfriend na ako. Sabi mo kasi may magagalit eh. Oo, meron nga. Si nanay. Nadali mo ako ron ha. Ikaw naman kasi nag-assume ka kagad. Sorry naman. Ano bang setup? Kailangan ba kitang ipagpaalam sa nanay mo? Sira, joke lang yun. Hindi naman nakikialam si nanay sa mga lakad ko, no? Basta uwi ako ng safe sa bahay, walang problema sa kanya. Ayos pala kung ganun. Ihahatid na lang kita pagkatapos ng party. Promise, hindi ako maglalasing para may hatid kagad kita. Okay, sige, pupunta ako. Tsaka birthday mo naman kaya hindi kailangan na ihatid mo ako kagad. Enjoy mo yung inuman kahit abutin pa ng madaling araw. Susunduin na lang kita mamaya para hindi ka na mahirapan mag-commute. Alam mo kung saan ako nakatira? Hindi, pero pwede naman kitang ihatid ngayon para malaman ko kung saan kita pupuntahan mamaya. Sure ka? Hindi ba abala sa'yo yon? Hindi, okay lang talaga. Alam mo, mukhang okay ka naman. Mabait, gentleman, may maayos na trabaho. Hindi ko tuloy gets kung bakit ipinagpalit ka ni... Ay, hayaan na nga natin yun. Mag-grocery na lang tayo. Baka kung saan pa mapunta yung usapan eh. Ikaw kasi, pero seryoso. Naka-move on na ako sa nangyari kaya ayoko na rin pag-usapan. Nag-focus na lang muna ako sa karir ko. Hindi ko na minamadali magkaroon ng girlfriend. Marami pa namang oras para doon. Pareho tayo. Kung may darating, edi maganda. Kung wala, edi wala. Tsaka mabubuhay naman ako ng walang lalaki sa buhay ko. Tama. Nga pala. Pwede ba tayo magkape muna mamaya bago kita ihatid? Para mas makapagkwentuhan pa tayo. Pwede naman. Sabi ko nga, lumabas lang talaga ako ngayon para mag-grocery. Wala naman ako ibang lakad, kaya sige, push na yung kape na yan. Salamat. Marami ka bang inimbitahang bisita? Konti lang. Mga kamag-anak lang din namin tapos ilang katrabaho. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanila. Ha? Ang ibig ko sabihin, ipapakilala kita bilang kaibigan ko. Bakit magkaibigan ba tayo? Ha? Ay, sorry. Masyado na yata kita pinangungunahan. Oy, joke lang. Tara na nga. Bilisan na natin mag-grocery para makatikim na ako ng libreng kape. Papadudod, sobrang unexpected yung naging friendship namin ni Jeremy. Nung nagkwentuhan kami sa coffee shop ay nalaman ko na balak na niyang mag-work sa abroad. May magandang offer daw kasi doon pero dahil ayaw niyang mapalayo sa nanay niya, ay mas pinili na lamang niyang manatili dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, Papadudot, ay nakakahanga talaga yung maturity niya at yung mindset na meron siya kaya ganun ko na lamang siya kabilis nakagagaanan ng loob. Tungkol naman kina Hazel at Elaine ay balita ko ay naghiwalay din sila kaagad. Ilang buwan matapos nilang ilantad ang relasyon nila. Papadudot, hanggang ngayon naman ay magkaibigan pa rin kami ni Jeremy at parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Sa ilang taon na naging magkaibigan kami, walang pagkakataon na nagkaroon kami ng romantic feelings para sa isa't isa. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa pagiging busy ko sa trabaho o talagang hindi lang siya yung tipo ng lalaki na gagawin kong boyfriend.
Kung noon ay hindi ako naniniwala na meron talagang platonic friendship, nagbago ang pananaw ko nang mapatunayan namin yon ni Jeremy. Pero kahit gaano kami kalapit sa isa't isa ay natuto kaming mag-set ng boundaries. Lalo na kung may kinalaman sa personal naming buhay. Before pandemic ay kinasal na siya sa katrabaho niyang matagal ninyang niligawan. At ako naman ay inireto niya sa pinsan niyang kauwi lang mula sa Netherlands noong kasal nila. Kaya ngayon ay pareho na kaming may sariling pamilya. Marami nag-akala na kaming dalawa din ang magkakatuluyan pero dinaan na lang namin yon sa tawanan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS 97.1. God bless mo and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Buena.